Hello, ako po si Madam P at ito ang reading natin for Aries. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Aries. Take only what resonates. Para sa iba sa inyo na hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, hit the subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng mga comments ninyo. Basta positive lang guys kasi ang ini-spread natin is positivity dito sa ating channel. Ayan. And if you want, meron tayong Facebook page. Diyan kayo pwede magpa-inquire ng personal reading. May mga admin ako na mag-a-assist sa inyo. Madam, space P. Lagyan mo na lang din ng space pa sa dulo. Pag di mo ma-search, ilagay mo na lang hashtag Unicorn Princess Tarot. Lalabas na yan. Let's start. What do we have here for the sign of Aries? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Aries. TikTok namin, TikTok shop, Unipree, at Unipree. Ayan, search mo na lang yan sa TikTok. Let's start. Follow nyo rin ako dun sa ibang platform natin guys kasi may mga sinishare ako dun na hindi ko sinishare dito sa YouTube. Ayan. Katulad nitong kaabang-abang na kung paano gagawin nating maswerte yung mga kamay natin. Yan, ipopost ko yung video about dyan. Okay. Ituturo ko dyan kung ano yung magandang gawin. Especially, dito yung sa may bandang sa mga kuko. Ano yung magandang ilagay dyan para maka-attract tayo ng swerte. Anyway, let's start. This is for the sign of Aries. Knight of Pentacles, Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Nakikita natin, for now, you are moving on. Slowly nga lang, no? Pero, alam mo, kaya mo inaalisan yung mga bagay na yon. I feel like a lot of you, no, Aries, being a fire sign, nandun yung fiery energy mo, na kung ano yung gusto mo, kung ano yung maisipan mo, kung ano yung maigiit mo, no, ilalaban mo yan. Pero nandito yung ikaw na lang yung umiiwas. Maybe hindi mo kasi nakitang worth it because nakakita tayo ng mga immaturity dito. Might be nakita mo yung hindi worth it na makipaglaban, makipag-away ka pa. You feel like this is immature. And so, nakikita natin yung pag-iwas, paglayo mo dito. So, anyway, pagdating sa love, sino ba yung person na kakonect mo? Pagdating sa love, sino ba yung person na kakonect ni Aries? When it comes to love, person na kakonect ni Aries. You do have the Ten of Pentacles, King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Maybe this is a person, ayan. Very grounded din yung energy niya with the Taurus, Virgo, Capricorn energy dito sa Ten of Pentacles. Pwedeng may money na involved dito, like pwedeng may kaya siya or may masasabi siya with regard sa money. Maybe this is like a boss or someone na nasa mataas na posisyon. Maybe meron siya mga tagasunod or may mga sumusunod sa kanya. Medyo nakuha lang natin yung energy niya na masyado siya nagmamanipulate. Maybe minamanipulate ka niya or naramdaman mo yung feeling na parang lagi na lang siya yung nasusunod para sa'yo. Na may mga decision ka namang sarili mo pero bakit lagi na lang siya? Parang siya na lang lagi yung tama. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Pag di ka nakaka-relate guys, huwag mong kunin yung mga messages, ibigay mo sa iba. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? King of Cups, yeah. For now, nakikita natin, you're still moving, dito? You still love the person. Mahal mo pa rin yung tao. Hindi mo siya ma-let go with the Ten of Wands. Kasi part of you is importante pa rin siya or may mga pinahalagahan ka pa rin sa kanya. And you do have the Four of Swords. Pero hindi mo pa rin mapigilan sa sarili mo na maisipan yung mga bagay na pinagagawa niya sa'yo or may mga nagawa niya sa'yo. So for you, masakit yun, pero mahirap kasing mag-let go ng tao basta-basta. For what I can see here, minahal mo yung tao. Minahal mo siya.
may mga bagay na lang na tinatalikuran ka or hindi ka pinapansin sa kanya kasi nga, mahal mo eh. Parang willing ka magbulag-bulagan doon sa mga bagay na, mga ilang bagay na ginagawa niya na yon. And, parang part sa'yo is masakit, pero, yun nga, parang, hanggat kaya mo pang tiisin, tama ba? Itiisin or ilaban. Nandun yung part sa'yo na ganun eh. Na hanggat kaya mo pang ilaban, intindihin, sige lang. Ganun. Kaysa i-let go itong person na to. Parang ganun. I don't feel like nile-let go mo siya. Mas nakikita natin nagtitiis ka, nagbubulag-bulagan ka na lang. Pero honestly, nakikita natin dito, parang kailangan mo talaga mag-make ng change dito sa connection or relationship na to. Kasi hindi pwedeng ganito. Ano yung emotion niya for you? For the sign of Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Aries. Ace of Wands, tsaka Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius energy. Immature nga talaga siya. Alam mo yun. I feel like may mga bagay siyang hinahanap sa'yo na actually dapat siya yung gumagawa nun sa iyo or sa inyo. Or siya mismo, may mga dapat siyang gawin na parang sa'yo niya hinahanap. And that is very immature. I feel like pareho kayo na may fire energy. Regardless of the zodiac sign, tignan mo na lang, check mo na lang, maybe marami siyang fire sign din sa kanyang chart. Aries, Leo, Sagittarius. Maraming planets doon sa na yon, sa mga nabanggit ko na zodiac sign na nagke-create ng conflict kasi you are already a fire sign eh. Fire sign ka na eh. So parang nagka-clash yung ego ninyong dalawa. Pero may part na nakikita ko mas tama ka naman talaga. Pero mataas lang talaga ego niya. Pwedeng may times na alam niya ng mali siya. Pero mas paniniwalaan pa rin niya, mas pipilitin niya pa rin maniwala sa mga sinabi niya sa mga alam mo yun, yung parang matigas na ulo eh. And kaya niya ginagawa yun dahil sa taas na lang ng ego niya. So, what will happen in the near future para sa inyong dalawa? You do have here the King of Wands. This is another King energy. Ten of Swords. Death card. And the Moon. Tapos bottom of the deck is the Eight of Swords. And the Ace of Pentacles. Well, actually, itong part na ito, this is the future. Pero ikaw may kakayahan kasi bumago sa future mo. If you're not happy, if you're no longer happy sa isang situation, sa isang relasyon, why not just, leave the relationship, the situation? Kasi ikaw naman talaga, in reality, ikaw naman talaga nagke-create ng future mo. Kami, yung mga pinapanood mo na ganito, tarot readers, nandito lang kami as a guide. Mas pinauunawa or pinakikita lang namin sa inyo yung picture ng buhay nyo. Diba? Kumbaga, may mga times na ganun eh. Hindi mo nakikita yung mga wrong moves mo. And we are here as a guide, as a coach, para masabi sa'yo, ganito na nangyayari sa buhay mo. Kung titignan mo yung buhay mo, ano ba yung mas magandang gawin talaga dyan. And the Ten of Swords, it feels like, dapat talaga, puro 10 na ito eh. 10 of Wands, 10 of Swords, nasa side mo na yan, nandiyan na talaga yung kagustuhan mong bumitaw.
Andiyan na rin yung dapat ka na bumitaw. At ikaw lang rin naman makakapagsabi niyan kung dapat na talagang bumitaw. And nakikita natin, dapat na talaga. Diba? Ikaw lang talaga yung naglilit. Ikaw lang talaga yung titiis. Kumbaga. So, kung hanggang saan mo kayang tiisin, ikaw nakakapagsabi niyan, pero with the 8 of Swords, ikaw lang ang magkukulong sa sarili mo kung hindi mo gagawin yung mga actions na dapat mong gawin dito. Kung gusto mo na yung beginning, big change sa buhay mo, ikaw ang dapat gumawa niyan sa buhay mo. Hindi ako, of course, ano magagawa ko dyan, buhay mo yan. The Death card, nakikita ito niya, you need to end something in your life. And this is the time na gawin yon or dapat gawin yon. With the Moon, alam mo yung mga kasinungalingan or mga betrayal, hindi yun makakapagpatatag sa relationship. Don't get me wrong. Yung iba kasi akala nila, ay once na nakayanan yung isang pagsubok sa relasyon, mas titibay. Hindi. Lalo na kung yung mga yung mga bagay na pinagdaanan ninyo may kinalaman sa pagkawala ng tiwala mo sa kanya or sa relationship, sa connection ninyong dalawa, di ba? Hindi naman tumibay yung relationship ninyo, hindi rin niya sinubok. Talagang yun na yung kalabit sa'yo na, ano ba talagang dapat gawin sa relasyon na to? Dapat magtiis or what? So, I will end the reading here. Maraming salamat. Sana may nakuha ka message. Ingat ka palagi. At huwag kayo mahihiya mag-comment yan sa baba, guys. Kahit po heart-heart lang. Smileys, malaking bagay yan sa akin. Ingat po kayo palagi and bye-bye.